Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So ayan guys, tignan natin kung kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. Okay, ayan. Tignan natin kanina ba itong love reading. Okay, kanina ba itong love reading? So guys, meron tayong, ayan, may pagtatalong nangyari sa inyo ng person mo. Then, hindi siya makapag-decide ngayon kasi iniisip niya yung pera niya, tapos yung trabaho niya. So, siguro meron din guys, pinagdadaanan yung person mo ngayon pagdating sa kanyang source of income. So, pwede rin guys, isa sa mga pinagtatalunan nyo is yung worth niya, no? Or ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung mayaambag na tong taong to dito sa relasyon na to? Okay? Though hindi naman guys kailangan na lagi may ambagan, di ba? So, sabi nga nila, pag yung isa yung naghihirap, kailangan tulungan lang, no? Walang hilahan pababa. Since nag-iisa na nga kayo the lovers nga kayo, di ba? So, nakikita ko dito guys, may pagtatalo and mataas yung chance na isa sa pinagtalunan is your responsibility. Okay, pwedeng pinagtatalunan nyo rito guys is yung responsibilidad na tong taong to sa pamilya nyo or sa mga anak nyo. Okay? Pwede kasing hindi mo ma-recognize kung ano ba yung ginawa niyang mabuti para sa pamilya nyo. Okay? Medyo masama yung loob mo dito. Kung wala naman kayo guys pamilya, pwedeng karelasyon, no? Masama yung loob mo sa taong yan. Kasi, pwedeng before kasi may issue na kayo. Oo. Siguro pinabayaan ka. Hinayaan ka niya na ikaw lang yung mag-shoulder ng mga responsibility. Parang meron na kayo guys issue before, like may cheating na talaga. Siguro tinatry naman ng person mo na bumawi, pero hindi na talaga mawala sa isip mo eh. Yan ang mahirap eh, pagka talagang nagsimula kayo sa cheating, tas sobrang tarantado ng person mo, tas babalik siya. Nahihirapan ka, no? Mahihirapan ka na buuin ulit yung sarili mo dahil iniisip mo, pwede niyang gawin kasi ginawa niya na dati. Okay? Tignan natin. Ayan, ang dami mong nare-realize ngayon. Siguro, nandun ka sa point na iniisip mo yung mga masasakit na ginawa ng taong yan. Iniisip mo yung sarili mo dito. So, yung mga realization mo kasi dito, iniisip mo yung worth mo. Okay? Siguro ikaw, feeling mo kasi, or baka talagang nangyayari na ikaw yung pumapasan lahat ng responsibilidad. Gusto mo siyang bumawi, no? And yun yung bagay na hindi niya ginagawa. Wala man lang siya, guys, pagbawi na ginagawa dito sa pagsasama nyo. Hindi mo man lang makita dito na napaka-sincere niya doon sa relasyon yung dalawa. Meron tayong the world. So, may lumayo. Isa guys, sa naging problema nyo is yung distance. Siguro, pinaramdam sa'yo ng person mo before na unti-unti siyang nawawala nung nagkaroon kayo ng distansya. No? Nung lumayo ka na. Okay? Nung lumayo ka or lumayo siya. Pwedeng siya yung lumayo. Then, nararamdaman mo unti-unti na rin siya guys lumalayo. No? Hindi mo ma-feel yung sincerity na tong taong to sa buong pagsasama nyo. Okay? Hindi mo siya nakikita na parang seryoso doon sa pagsasama nyo. Okay? Kasi parang gusto niya mag-explore. Siguro dala na rin kayo sa influensya ng barkada, naiinggit siya sa mga kaibigan niya. So, siya parang nadadala din. Meron tayo, ayan. Babalik tong taong to, no? Ayan, pasensya na guys, nagbe-blur. Babalik tong taong to, pwedeng sinabi niya na, or pwedeng ikaw tinaboy mo na siya kasi sobrang sama ng loob mo.
Kasi pwedeng nahihirapan ka sa mga responsibilidad eh, tapos hindi mo siya makita na parang tinutulungan ka niya. So, nakikita ko dyan guys, babalik tong taong to since naka-reverse tong Nine of Cups. Inisip niya yung pamilya nyo. Okay? So, hindi lang siya guys makagawa ng paraan ngayon kasi nakikita ko na nagpo-focus siya ngayon sa pera. Inisip niya siguro na makapag-ipon muna. Iniisip niya rito guys na parang ayun nga, maipon yung pera. Siguro wala siya pamasahe, malaki-laki yung gastos. Pero iniisip niya guys, yung pamilya nyo or yung pamilyang gusto nyong buuin, no? Kung hindi pa kayo guys nagkakaroon ng pamilya. Okay, kung magjowa pa lang kayo dito. Kasi iniisip niya pa rin guys um, yung future nyong dalawa. At yung binubuo nyo guys na plano para sa pagsasama nyo. So, ayan, yung magiging dahilan kung bakit siya guys babalik dito. Kasi matindi guys yung salpukan yung dalawa, no? Ang tindi ng pagtatalong nangyari sa inyong dalawa. And sobrang gigil, galit yung nakikita kong energy rito. Kumbaga, tinapos nyo lang ng wala pang isang oras yung relasyon. Ganun lang din guys kabilis yung argument na nangyari sa inyo. Okay? So, meron din kasi guys hinihiling itong person na to. Siguro meron siya guys pakiusap na gustong gawin mo para sa kanya. Ayun. Parang sinasabi dito guys na yung responsibilidad, ginagawa naman daw niya. Hindi niya lang kayang tapatan kung paano ka sa pamilya or kung paano ka sa relasyon yung dalawa. Pwede ikaw kasi todo bigay ka eh. Siya kasi ito lang yung kaya niyang ibigay. Okay, kasi ano to? Seven of Wands, no? Nakikita ko sa kanya guys na iniisip niya pa rin na ipaglaban ka. Pero iniisip niya kasi ikaw mismo yung kalaban. Parang, paano kanya ipaglalaban kung ikaw mismo inaaway mo siya? Mahal na mahal ka ng taong yan. Tignan natin. Meron tayong Page of Cups. Okay, itong Page of Cups na to guys. Inaantay niya na ikaw yung manuyo. Ikaw, in-expect niya ganon. Ikaw yung manunuyo or ikaw yung mag-reach out, no? Malakas yung pakiramdam niya eh. Feeling niya mangyayari talaga itong ine-expect niya or itong hinala niya. Feeling niya mangyayari lahat ng alam mo, nabubuong plano sa isip niya. And tignan natin. Okay, relocation. Siguro ang gusto kasi mangyari din ng person mo is bumukod kayong dalawa. Pwede nyo hindi nyo makuha. Sobrang hirap na hirap kayo. Doon sa pagsasama na to, nahirapan kayo kung paano nyo gagawin na bumukod. King of Cups. Kasi siya gusto niya pero kulang siya eh. Okay, gusto niyang bumukod pero hindi niya alam kung paano. Okay? So, ayan. Namamayanan ba kayo? Kasi parang nahihirapan yung person. Tignan natin. Kanina po itong love reading. So, yan guys. Malakas po yung Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio energy dito sa ating reading. Okay. Tignan natin additional message. Meron tayong 6 of Wands. Okay. So, meron ako nakikita dito. Ito kasing 6 of Wands is parang ano siya, reconciliation. Basta babalik pa rin sa inyo tong taong to. Nagpapalamig lang to. Or pwede nagpapasuyo lang din. Okay. Meron tayong 6 of Pentacles. Gusto niya kasi guys na maunawaan mo siya na kung bakit ikaw yung nagbibigay doon sa pamilya kasi inisip niya na tulungan mo siya. Then, once naman guys na mabuo daw siya, siya naman daw yung babawi sa inyo. Pero kasi siguro na naiinip na kayo, parang lumilipas na yung panahon, wala naman guys pagbawing ginagawa. No? Di naman nag-e-effort. 6 of Cups. So, pwede mas magaling pa siya sa ibang tao. Like, bakit parang yung nakikita ko kasing energy is iniisip mo rito, bakit mas iniisip niya yung kapakanan ng ibang tao? Bakit doon siya mas nagbibigay?
Hindi nyo siya guys nakakita na may binibigay siya sa inyo like sa responsibilidad sa pera, ganon. Pwedeng sa pamilya niya eh, doon siya nagbibigay. Yun yung parang inuuna niya, no? Pag nagkapera siya, abot siya agad sa pamilya niya. Yan ang nakakita ko dyan. Then ikaw, wala. Walang nangyayari. Oo, hindi ka man lang niya nabibigyan. Meron tayong the world is moving forward. Hindi lang naman presensya niya yung hinahabol mo dito. Oo. Ang nakikita ko nga sa inyo guys is parang simpleng simpleng banding, walang nangyayari. Pwedeng mangyayari lang yon kung ikaw yung magpaplano, ikaw yung gagastos. Ganon. Pwede kasi guys, na dito sa taong to, gusto mo ng banding kasama to, pero hindi mo nakikita na gusto niya mag-band kayo together. Okay? Kasi nga, all out siya sa pamilya niya eh. Tignan natin guys. Okay, ano ba yung nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon? Ano yung nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman ni person mo. Okay. Nararamdaman. King of Swords. Ang dami niyang nare-realize ngayon. Tahimik. Iniisip niya dito yung worth niya. Iniisip niya dito na hindi niya deserve kung ano yung pinapa-experience mo sa kanya. Three of Pentacles. Gusto niya kasi guys ng collaboration. Gusto niya magtulungan kayo. Pero ikaw, yun din ang iniisip mo. Gusto mo na magtulungan kayo. Siya kasi iniisip niya guys, bumawi, no? Hindi lang sa'yo, sa mga taong nasaktan niya, especially sa pamilya niya. Gusto niya bumawi sa inyo. Gusto niya rin bumawi sa pamilya niya. Kung meron man siya guys, kabalustag na ginawa, no? Dati. So, yun yung iniisip niya rito. Pero feeling niya kasi hindi mo, naiintindihan. Okay? Tignan natin, ano yung tingin sa'yo ng person mo ngayon? Ano yung tingin sa'yo ng person mo ngayon? Ano yung tingin ni person mo sa'yo ngayon? Meron tayong Knight of Pentacles. Napakataas mo. Mataas yung masculine energy. Iniisip niya na binabase mo lang lahat sa pera. Parang ganon. Feeling niya mapang mataas ka. Pinagmamataasan mo siya. Ganon ka nakikita ng person mo. Madali mong makuha yung mga bagay na gusto mo. Like, parang feeling niya kasi niyayabangan mo siya or mayabang ka na. Oo, kasi ang layo mo na sa dati eh. Hindi ka na to eh. Ganon ka niya nakikita na ito Pentacles. So. Okay, tignan pa natin. Four of Cups. So, nakikita ka niya na someone na nagsisisi dito sa buong pagsasama nyo. Naramdaman din niya guys na bakit niya nga ba pinesto yung buhay mo. Hindi niya rin daw talaga ina-expect na ganito yung kahinatnan. Ganyan yung sasapitin mo. Ganon. Okay. Tignan natin guys, ano naman yung magiging plano na itong taong to sa pagsasama nyo. Plano ni person sa pagsasama nyo. Meron tayong Wheel of Fortune. So, nakikita ko naman sa kanya guys na talagang babawi siya. Nine of Swords. Hindi niya lang talaga kaya ngayon. Meron na siya guys sinisimulan pero hindi pa to kagaya ng ine-expect mo. Hindi pa siya guys ganun kataas, no? So, Wheel of Fortune kasi nakikita ko sa taong to na alam mo yon, parang gusto niyang makalimutan yun na lahat, no? Makalimutan niya na lahat ng nangyari sa inyo, mga past issue. Gusto niya mag-focus na lang ngayon at sa future. Ganun yung gusto mangyari ng person mo. Okay? Siguro kulang kayo guys sa maayos na pag-uusap. Lagi nadadaan sa pag-aaway. So, hindi niya talaga siya guys nasisettle kasi hindi niya na pag-uusapan. Okay? Tignan natin ano naman yung magiging outcome sa side ng person mo.
Okay. Meron tayong hangman. Komplikado siyang tao, no? Six of Swords, siguro nagde-decide ka dito na parang putulin na lang or let go nyo na lang ang isa't isa. The Hangman, medyo komplikado siya, no? Etong taong to, nakikita ko sa kanya na mas kailangan ka niya. Parang ikaw kakusapin kita. Mas kailangan ka ng person mo kaysa mas kailangan mo siya. Okay? Kasi hindi mo naman talaga nakikita ano yung magiging silbi niya sa buhay mo eh. Pero mas kailangan ka ng person mo. Okay? So, tignan natin guys sa side mo. Tignan natin yung ating dice. Ano zodiac sign to? Okay, so meron tayong Gemini, Cancer, Aquarius, Pisces, Libra, and Scorpio. Okay, yan yung birth month. Ito naman yung birth date. So, meron tayong number 11, 7, 12, 8. So, pwede nyo siya guys i-shuffle. Okay, itong number na to. Meron din tayong 10, 9. Pwedeng 19. Pwede rin naman guys na 20. Ganon. Pwedeng ganon. So, tignan pa natin. Layo muna natin to. Ano pa yung additional na zodiac sign? Okay, meron tayong Scorpio, Virgo, Sagittarius, Libra, Capricorn, and ano ba to? Capricorn. Leo. Number 5, 5, 9, 9, 10. 5, 9, 9, 10. 8, 7. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong Queen of Cups. Sobrang bait mo. Feeling ko, inabuso ka na tong taong to. Kung ano kanya nakikita ngayon, siya yung gumawa sa iyo niyan. Kung ano man yung malaking pagbabagong nangyayari sa iyo, kung ano yung treatment mo sa kanya ngayon, siya naman ang may kagagawan kung bakit nagbago ka. Okay? So, yung nararamdaman mo sa kanya, fear yung love, no? Mahal mo naman to, and Knight of Wands, ramdam mo rin naman na mahal ka ng taong to. And 8 of Cups kasi, may paglayo kasi siyang ginawa, no? Siguro hindi mo nagustuhan yung paglayong ginawa niya or pwedeng meron siya pinuntahan. Ayun, hindi mo gusto. Tignan natin. Ano naman ang tingin sa'yo ng person mo? 9 of Swords. I mean, ikaw, anong tingin mo sa person mo? Sorry, nalilito na. Tingin mo sa person mo. Knight of Pentacles. Mabagal. Nagplano sa buhay. Sarili niya lang yung sinisecure niya. Sarili niya lang yung inuuna niya. Di mo nga nakikita parang bumabawi siya sa inyo eh. So parang ang sama-sama ng loob mo na hindi mo lang nakikitaan ng effort itong taong to. Okay, ano naman yung magiging plano mo? Meron tayong 9 of Pentacles. So pag sinabi kasi guys 9 of Pentacles, pamilya to, yung magiging plano mo is gusto mong mag-focus na lang sa pamilya mo. And, feeling ko kasi rito guys, 9 of Pentacles is gusto mong i-secure yung pamilya, gusto mo na maayos yung financial, yung tipong kahit pagtanda na, secure ka pa rin. Oo. Tignan natin guys. Outcome. Meron tayong Knight of Wands. So, yung outcome guys, siya rin yung mag-reach out kasi energy niya to. Mahal ka pa rin itong taong to. Feeling ko kasi nagpapahinga lang to. Okay, kung wala kayo guys, communication ngayon. Okay? Tignan natin guys yung dapat guys true love. Calling in your soulmate. So, I think soulmate mo to. Isa lang sa nagiging problema nyo rin guys is yung financial din talaga. Okay? And kung makikita nyo guys, flirt. Mukhang i-flirt ka pa rin ito. Kaparamdam pa rin sa inyo. Okay, tignan natin ano ba yung message ni person sa inyo. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon?
Meron tayong I remember every detail of that day. So, lagi niya naaalala kung sino ka dati. Siguro yung bago kayo nagsimula, paano kanya nakilala, paano siya nag-effort, paano ka nag-effort. Sobrang naalala niya yon. Meron tayong I wonder if you are happy without me. So, siguro madalas ikaw yung nakikipaghiwalay noon. Napapaisip siya, ito ba talaga yung magiging kaligayahan mo? Ito ba talaga yung magpapasaya sa'yo? Yung paglayo ko? Parang ganon. Tignan pa natin, meron tayong it's time for me to heal now. Oh, mukhang nagpo-focus na sa sarili tong taong to. Parang ito na yung time para mag-focus naman ako sa sarili ko. Ganon. Gusto kanya eh. Pero feeling ko kasi kailangan niya nang buuin yung sarili niya. Message niya sa inyo. You came closer than anyone else. So, ikaw yung pinaka-minahal niya sa lahat ng na-involved sa kanya. Kung nagkaroon ng cheating, ikaw yung pinaka-favorite niya. Kung kasalanan ka, ikaw yung pinaka-paborito niyang kasalanan. I know I was a distraction from your pain. Alam niya eh, na may nagawa siya before and hanggang ngayon, hindi ka pa rin makalimot. Nasasaktan siya na nasasaktan ka. Pero gusto niya talagang bumawi. Hindi niya lang alam guys kung paanong paraan. So yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.